Tapos pag-uwi pa rin namin ng bahay, ganun pa rin siya. Eh, wala naman ako magawa, hindi ko siya madala sa vet kasi yun, kinaragakarga na siya ng papa hanggang sa kumalma na siya, umano na, yung lumambot na yung katawan niya kasi naninigas siya eh. Tcharan! Hello, good afternoon everyone! Happy Brandy, happy ngayon? Happy Monday po sa inyong lahat. Ayan, taas natin paa natin. Lalong-lalo na sa mga Irenatics, Team Tcharan at Charanatics. Ayan, wala tayong makuha ang pwestong maganda Brandy. Lagyan natin natin yung ganyan. Ito na lang malaki. Unan. Ayan, diba? Ayan, ganyan na lang. Tapos dito natin pa iaano si Brandy. Ayan, diba? Ayan, ang baby Brandy. Ayan. Paano tayo mag-umpisa? Ayan, medyo sensitive po ako ngayong mga araw na to kasi nga tawag dito, galing tayo sa kanina, no? Galing tayo sa check-up kanina, no, Brandy? Pina-check up ko si Brandy para sa mga nagmamahal kay Brandy. Ayan. May mga nag-aantay ng update sa ni Brandy. Bakit kami nagpa-check up kanina? Ayan. Naiyak lang ako. Hindi kasi, tawag dito? Check up namin kanina ni Brandy. Talaga kami magpa-check up ngayon. Kasi yung naka-schedule kami doon sa niya. Yung sa, nililaser kasi yung likod dito dahil meron siyang sakit na, yung sa hernia, yung sakit sa buto, yung, di ba yung, backbone niya ganyan, yung, hile-hilirang buto na, yan, yung, gilid ng yung pagitan ng mga buto na dikit-dikit merong part siya doon na yung basta masakit 'yon. Tapos pag yung namamanhid ganyan, minsan wala siyang pakiramdam yung part na yung kalahati ng niya, yung part ng katawan niya sa may bandang paa mula likod hanggang paa yan, nawawalang yan. Hindi ka naman siya, pero na-opera naman na siya. Pwedeng ma-paralyze kasi siya doon, yung yun. Ayon naman sa doktor, kahit naman sino pwedeng dapuan. Lalo na yung mahahabang mga aso, nakagaya niya, may mahahabang katawan, prone sa mga ganong sakit. Ako talaga pag yung dito kay Brandy. Kasi parang anak ko to talaga. Dalawa yan sila, ngayon isa na lang siya. Si Salty, mag 2 years na nang nawala. 2 years na pala sakto. Ayan. Ito, sabi kanina, kasi ilang na siya, hindi ko alam paano ako magkukwento. Last week, siya, yung tawag dito, yung nahirapan siya huminga, naninigas. Tapos, naninigas siya. Yung basta hindi siya makahinga. Dalawang beses na nangyari yun. Tapos 2 days ago ulit, yung unang nangyari nung nasa travel kami. Tapos ito nung mga nakaraan, 2 days ago lang, naglakad-lakad kami dyan sa labas. Nagpunta kami sa Convini. Lahat kami nilaking. Ayun, inatake na naman siya. Gano'n naman, naninigas siya. Niya talaga, binubuko ko yung bibig niya ganyan para lang makahinga siya. Nakaangat siyang ganyan, no? Nakaangat ng ganyan yung mukha niya. Naninigas siya, tapos naghahabol siya ng hininga. Tapos kinakalma siya ng papa niya, Sunday noon, sarado yung mga vet, hindi namin mapaano. Kaya, kahapon lang pala yun nangyari. Kasi Sunday yun, Monday ngayon eh. Tapos yun na nga, kanina, pina-check up ko siya. Sabing ganyan ng doktor, meron daw siyang tawag doon, may epilepsy daw siya. Yung sabi kong ganyan, saan po nakukuha yun? Bakit gano'n? Sabi niya, kahit sino naman daw aso, kahit anong klaseng lahi, pwede daw magkagano, suddenly na lang magkakaano. Sabi ko nga, dahil ba sa edad yun? Kasi na siya magsasampung taon na ito eh. Wala daw kinalaman yung edad ni Brandy. Basta, tapos sabi niya, naiyak lang ako kasi sabi niya ganyan. Wala daw gamot, hindi sabihin, hindi daw nagagamot yun. Ando na siya, hindi na siya mawawala. Basta anytime pwede siyang atakihin. Ang mangyayari lang, kailangan lang siya mainumin na yung supplement para lang hindi mas gumrabe o mas lumala. Kasi may mga stages pala yan eh. Yung kay Brandy naman, pa lang, yung mild pa lang yung stage ng niya.
Kaya kailangan lang siya ano lang siya no, ng gamot. Tuloy-tuloy lang yung kanyang supplement. Pang supplement niya, para pang habang buhay na yung supplement niya para ano. Ayun, wala na. Sinare ko lang. Kasi baby ko to eh. Parang pag naiisip ko, diba parang, yung iba sabi na napaka-OA ko daw. May mga hindi ko nababanggitin. Basta sabihin, aso lang yan, ganyan. Pero hindi nyo kasi alam yung, hindi nyo mararamdaman yung ano kasi mahirap ipaliwanag. Iniisip ko pa lang parang hindi ko kaya talaga. Alagang-alaga ko to pag matutulog kami, nakatabi kami, si Ken, pagulong-gulong lang dyan sa kama. Ayaw niya kasi may katabi. Ito naman talagang nakahigayan sa braso ko. Iyak. Tapos pag sa madaling araw, maalipungatan ako, magigising ako, hinahanap ko siya. Wala siya sa tabi ko. Minsan pala nahihinitan siya, nandun siya sa baba. Yun lang. Naiyak lang ako kasi yung naalala ko yung kahapon, hirap na hirap siya huminga. Alam mo yung ginawa ko, naalala ko lang kasi hapon, nandun kami sa labas nun eh. Yung, natataranta ako na hindi, siya yung, di bali 3 beses pala. Una nung, 1 week ago, sa travel kami, tapos kahapon napunta kami ng convenience sa labas, kaya kinarga ko na siya. Tapos pag-uwi pa rin namin ng bahay, ganun pa rin siya. Wala naman ako magawa, hindi ko siya madala sa vet kasi yun, kinarga-karga na siya ng papay hanggang sa kumalma na siya, na, yung lumambot na yung katawan niya kasi naninigas siya eh. May epilepsy din pala sa mga aso. Tapos ngayon, kaya ko lang naman sinare ito para maging aware lang din po sa mga may mga alaga dyan na syempre iba hindi naman afford makapagpa-vet agad, diba? May mga kanya-kanya tayong dahilan. Ano lang po daw sabi ng doktor, kakalmahin lang daw natin kasi kahit sinong aso daw, kahit anong klaseng lahi, pwede silang wala sa edad. Kaya yun, kalmahin nyo lang daw, ganyan, kargahin mo siya, ganyan siya. Wala kayong ibang gagawin. Ako alam mo ang ginawa ko kahapon, naninigas siya, diba? Nakaangat ng ganyan, ganyan siya. Tapos yung, pilit na pilit yung paghinga niya. Yung bibig niya hindi niya mabuka, tapos sa ilong siya humihinga. Ganun, diba yung, basta yung parang lumulobo yung ilong niya alam mo may sinisipon ka na pinipilit mo, huminga ka sa ilong mo na, basta yung ganun. Hindi ko naman siya mapainom ng tubig. Ginawa ko kahapon, yung laway ko nilalagyan, kinikis ko siya ganyan, nilalagyan ko siya ng laway para kasi ang dry nung niya, paligid ng bibig niya para lang mabasa lang, nilalawayan ko yung bibig niya. Tapos dinidila naman niya, pinipilitan niya dumidila sa akin. Ganun talaga pag yung parang anak mo na yung kaya may iba pag yung iba na tawag dito. Ayaw sabihin, wala daw pera, ganyan. Ako, kasi may mga umano sa akin may mga lumalapit na, may mga iba't ibang klaseng tao na Siyempre naman, namimili tayo ng dahil marami tayong experience. Ito malapit sa akin. Abing ganyan na, wala daw akong may sa kanya. O, kanya na lang. Tapos biglang, yung aso, pa daw, pa doktor pa, ganyan. Unang-una, wala akong obligasyon sa inyo o kung kanino man na Kung tumulong man ako, pasalamat nyo na lang. Pero wag nyo iasa sa akin lahat ng mga wag nyo iasa lahat ng paglapit nyo mabibigyan. Siyempre, kailangan ko rin magtira para sa sarili ko. Katulad ng mga ganyan, kailangan ng mga pang-emergency, di ba? Yan, may madudukot ako, di ba? Wala ko obligasyon sa inyo, pero may obligasyon ako dito sa alaga ko, sa anak ko na to na. Diba, para masagip yung buhay niya. Kailangan ko ng mga pampa-check up sa mga ganito. Naglalaan talaga ako. Hindi ako nag-uubos ng talaga nagtitira talaga ako ng pera na Kaya sa pag sinabi ko, yung lumapit sa akin na sabi ko, hindi ko sasabi wala akong pera. Sinabi ko, wala akong may papahiram, wala akong may bibigay. Diba? Hindi naman lagi paglapit meron, diba? Kasi marami kasi namimihasa, marami maraming isa, dalawa, isang beses bigyan mo, pangalawa, pangatlo. Wala, ginagawa ng libangan yung Tapos pag kami mga sisilipin nila. Ganyan papasyal-pasyal, tapos walang Wala akong obligasyon sa inyo kung kanino man, di ba? Mas obligasyon ko lang pamilya ko.
mga anak ko, mama ko, ayan, kasama sa obligasyon ko yan. Pero bukod pa doon, wala na mga kanya-kanya na tayo mga pamilya, di ba? Wala ko obligasyon sa inyo, pero obligasyon ko. Siyempre, itong anak ko to eh. Huwag niyo silipan ng ano to, kung ano-ano. Yun lang, basta pag kami mga ano kayo na sa mga alaga nyo, ganun inatake ng ano, epilepsy daw po ang tawag doon, yung maninigas siya na, akala ko dati epilepsy, yung nanginginig-ginig, hindi pala siya nanginginig, naninigas siya, ganyan no, tapos hindi siya makahinga, yun palang, epilepsy pala ang tawag doon, hindi pala sa mga aso yun. Gusto ko lang maging aware kayo na, ganyan, kakalmahin nyo lang daw siya, wala tayong magagawa, ganyan. Basta ang importante ngayon natin, agapan natin si Brandy. Meron akong may reseta sa akin una man pang isang buwan. Siyempre, babalik ulit kami doon para obserbahan pa rin naman siya eh. Marami na siyang sakit ngayon. Ano na? Yung nga sa buto, hanggang ginagamit pa nga sa buto niya, tapos yun naman, no, Brandy. Tapos meron pa siya dito meron siya sa dibdib na nakailang balik na ako sa ano. Meron siya dito sa dibdib yung parang bukol, pero malambot naman yun, sabi ganyan ng doktor. I-check ako, parang wala naman na, obserbahan pa lang din kung ano, pag magkaroon ng pagbabago, ibalik ko sa, balik ko, ipa-check up ko. Wala, sige, hanggang dito na lang, wala, sinare ko lang po, kasi baka may mga alaga din kayo, ha? Oo. Bye everyone! Bye na, Brandy. Kahit mabigat ko, alam nyo ba, binubuhat ko to lagi. Kasi bawal siya maghagda dahil ngayon sa niya, yung sa kanya sakit sa buto. Akit baba kami diyan kasi nga siya, pagka yung iniiwanan mo sa taas, sobrang lungkot niya. Kaya kahit anong bigat niya, binubuhat ko yan, di ba? Bye! Bye-bye everyone!